Makusa Kyoto, Japan. Math lesson. Good morning. Our lesson for today is about addition of integers. So pag-aaralan natin kung paano mag-add ng integers. Before tayo mag-proceed sa ating mga examples, kailangan muna nating alamin kung ano yung rules sa pag-add ng integers. Ano nga ba yung rules sa pag-add ng integers? In adding two positive integers results in positive integers, whereas adding two negative integers will result in the sum with a negative sign. But the addition of two different signed integers will result in subtraction only, and the sign of the result will be the same as the larger number has. Sa madaling salita, sa addition of integers, ito lang yung mga basis na susundin natin. Meron tayong rule for like signs and meron tayong rule for unlike signs. Mag-start muna tayo dito sa rule of like signs. Pag sinabi nating rule of like signs, from the word like, ibig sabihin magkatulad. So magkatulad sila ng signs. Ano yung sinasabi nating signs? It's either pareho silang positive or pareho silang negative. Ano nga ba ang sinasabi sa rule of like signs? So ganito yon using the symbols. So ang ginagamit nating operation, since addition ito ay plus. Now, sa rule of like signs, pag daw ang isang number ay positive at inad sa kapwa niya positive, ang gagawin mo lang is i-add yung dalawang numbers. Ibig sabihin, pagsasamahin mo yung dalawang numbers at ang magiging sagot ay positive din. Or pwedeng yung dalawang numbers ay parehong negative. Ang gagawin mo lang din ay i-add yung dalawang numbers at ang makukuha mong sagot ay negative. So ngayon magbibigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, meron tayong 5 plus 6. So 5 plus 6. So una natin gagawin, i-identify natin kung ano yung mga signs ng mga numbers na to. For 5, since wala naman siya nakalagay na sign, automatic yung number na yan is positive. So that number is a positive. Yung 6, susunod yung sign niya depende dun sa operation. So this is positive 6. So kung titignan mo, positive 5 and positive 6, ang gagawin daw natin is combine the numbers. Ibig sabihin, pagsasamahin natin yung numbers. So 5 plus 6, that is equal to 11. And since pareho silang positive, the answer is positive 11. Kahit hindi na natin ilagay yung positive sign doon, automatic, ang magiging sagot natin is positive 11. Magbigay naman tayo ng halimbawa for both negative numbers. So, paano yon? For example, meron tayong negative 4 plus negative 3. So, yan. Yung numbers natin is negative 4 and negative 3. Identify natin yung mga signs ng bawat number. For 4, meron siya ditong negative sign. For 3, meron din siyang negative sign. So, ibig sabihin, magkapareho silang negative. And under siya sa rule of like signs, wherein pag daw negative at negative yung numbers, ang kailangan natin gawin is plus the numbers or i-add yung mga numbers, which is 4 plus 3 is 7. And since pareho silang negative, ang magiging sagot ay negative. So, your answer should be negative 7. Mag-proceed naman tayo sa rule of unlike signs. So, paano ba sa rule of unlike signs? So, example, so ito yung plus sign natin or yung addition sign natin. And then, pag sinabi nating unlike sign, ibig sabihin, hindi pareho yung sign ng dalawang integers na ibibigay natin. Pwede yung isa, positive, yung pangalawa, negative. Or negative yung isa, tapos positive naman yung isang integer. So, ang magiging sagot dyan ay either positive or negative. So, sa dalawang yan, positive
or negative. Bakit? Ang ginagawa kasi sa rule of unlike sign ay hindi katulad sa rule of like sign. Kung sa rule of like sign, ang ginagawa natin sa dalawang numbers ay pinagpa-plus natin yung dalawang numbers. For example, 5 plus 6 is equals to 11. Dito sa rule of unlike signs, since hindi sila pareho ng sign, positive yung isa, negative yung isa, or negative yung isa, positive yung isa, ang ginagawa natin, imbis na i-add natin yung mga numbers, ang ginagawa natin ay sinasubtract natin yung mga numbers. Magbigay tayo ngayon ng mga halimbawa. Yung una natin ay 5 plus negative 6. So, meron tayong 5 plus negative 6. Identify muna natin yung signs ng bawat number. For 5, meron tayong positive 5. Since wala siyang sign sa unahan, automatic positive yung 5. Pangalawa, negative 6. Meron tayo ditong negative symbol or negative sign. So, ibig sabihin, si 6 ay negative 6. So, dito, papasok siya sa rule of unlike signs. Since yung unang number ay positive at yung pangalawa naman ay negative. So, pag rule of unlike sign, ang ginagawa natin, imbis na i-plus natin yung mga numbers, ginagawa natin, sinasubtract natin yung numbers sa isa't isa. So, 5 minus 6 is equals to 1. Ano ngayon yung magiging sign ng 1? Ang sinabi natin dito, either positive or negative. Ibig sabihin, isa lang dyan ang magiging sign ni 1. At nakadepende yon sa pinakamalaking number. So, dito sa dalawang numbers na to, alin ang pinakamalaki? Ang pinakamalaki ay 6. So, ang sign ni 6 ay negative. So, magiging sagot natin ay negative 1. So, susunod yung sign ng sagot dun sa sign ng pinakamalaking number. Pangalawang example. Example naman, meron tayong negative 3 plus 4. So, meron tayong negative 3 plus 4. Identify natin yung signs ng dalawa. So, sa 4, 3, meron tayong negative sign. So, automatic yung 3 ay negative. For 4, since wala siyang sign, susunod siya dito sa operation natin, which is positive. So, yung 4 ay positive 4. Since hindi sila pareho ng sign, negative, yung 3, positive naman yung 4, so papasok sila sa rule of unlike signs. So, pag rule of unlike signs, hindi sila pareho ng sign, ang gagawin natin, isasubtract natin yung mga numbers. So, 3 minus 4, that is also equal to 1. Now, ano yung magiging sign ni 1? Alin ba sa dalawa ang may pinakamalaking value? 3 ba or 4? So, dito ang pinakamalaki ay 4. Since yung sign ng 4 ay positive, so ang magiging sagot natin is positive 1. No need to write na positive sign. So, wag na natin isulat yung positive dyan kasi automatic naman na kapag ganyan yung number, positive yung sagot. So, the answer is positive 1. Dahil tapos na natin i-discuss yung rules sa addition of integers, try nyo ang sagutan yung mga sumusunod. So, ngayon, sagutin na natin. For number 1, meron tayong 3 plus 2. Identify natin yung sign ng number. So, 3 is positive and 2 is also positive. So, anong ginagawa sa mga numbers na yan? Add the numbers. So, 3 plus 2, that is equal to 5. And since pareho silang positive, ang magiging sagot ay positive 5. Now, for number 2, 17 plus negative 3. So, yung sign ng 17 ay positive. Yung 3 ay negative. Kapag hindi pareho ang sign, ang ginagawa natin sa numbers ay subtract. So, ibig sabihin, 17 minus 3, that is equal to 14. Yung sign ng 14 nakadepende sa sign ng pinakamalaking number, which is 17. So, yung sign ng 17 is positive. So, yung sagot natin is positive 14. Next,
negative 10 plus negative 3. 10 is negative, 3 is negative. Since pareho sila ng sign, ang ginagawa natin, plus the numbers. 10 plus 3 is 13. And dahil pareho silang negative, ang magiging sagot natin dapat ay negative. So the final answer is negative 13. For number 4, meron tayong negative 7 plus 9. Yung 7 ay negative, yung 9 naman positive. Since hindi sila pareho ng sign, subtract the numbers. 7 minus 9 is 2. Yung sign ng 2 nakadepende sa malaking number, which is 9. So yung 9, yung malaking number. So since 9 ay positive, the answer is positive 2. For number 5, negative 16 plus negative 7. Yung 16 ay negative, yung 7 ay negative. Pag pareho silang negative, add the numbers. 16 plus 7 ay 23. Since pareho silang negative, ang magiging sagot pa dapat ay negative 23. Paano naman kung yung problem ay merong 3 or more numbers? Karamihan sa inyo, kapag ang isang problem ay consist na ng maraming numbers, nai-stress na. Which is mali. Paano nga ba natin isosolve ang isang problem na ganito na meron 3 or more numbers? Ang una nyong gagawin ay i-break down ito sa tig-dadalawa munang numbers. Paano yun? Hindi natin titignan yung number na yan as 3 numbers or yung problem na yan as 3 numbers. Ang una natin gagawin, kunin muna natin yung first 2 numbers. So yung first 2 numbers natin ay 5 plus negative 3. Now, 5 plus negative 3. Identify natin yung sign ng mga numbers na yan. For 5, automatic yan na positive. For 3, negative. So ano yung ginagawa natin kapag positive yung isang number at negative yung isang number? Subtract. So subtract natin yung numbers. So 5 minus 3 is 2. So ang sagot sa 5 plus negative 3 is 2. Yung sign ng 2 nakadepende sa 5 kasi yun yung malaking number. So positive, so magiging sagot natin positive 2. Since natapos na natin yung 5 plus negative 3 at meron pa tayong isang number which is negative 7, ang gagawin lang natin ay ikakopy natin siya dun sa tabi ni 2 which is plus negative 7. So meron na tayong panibagong problem ngayon which is 2 plus negative 7. Ang gagawin nyo, identify ulit kung ano yung sign ng 2 at saka ni 7. So si 2, meron kang positive 2. For 7, meron kang negative 7. Since hindi rin sila pareho ng sign, ang gagawin natin, subtract the numbers. 2 minus 7 is equal to 5. Ang sign ng 5 ay nakadepende sa pinakamalaking number, which is negative 7. So ang sagot natin ay negative 5. So ang final answer natin for 5 plus negative 3 plus negative 7 is equal to negative 5. So the answer is negative 5. Mag-proceed tayo sa pangalawang example. So meron tayong negative 6 plus negative 7 plus 4 plus negative 3. So meron na tayong 4 na numbers na kailangan nating i-plus. So ano yung gagawin natin? Breakdown natin sa tigdadalawa muna. So ang unang gagawin natin muna ay yung negative 6 plus negative 7. So ito muna ang dalawang numbers na to. Now,
Negative 6 plus negative 7, yung 6 ay negative, yung 7 ay negative. Pareho silang negative. Rule of like signs. Pag pareho silang negative, i-plus yung dalawang numbers. 6 plus 7 ay 13. So, yung negative tsaka negative, ang magiging sagot ay negative. So, ang sagot natin ay negative 13. Next, tapos na tayo sa negative 6 tsaka negative 7. So, ang susunod doon ay positive 4. Ang gagawin lang natin, i-plus natin si 4. 4. Now, identify natin ano yung sign ni 4 at saka ni 13. So, si 13 ay negative. Si 4 ay positive. So, ang gagawin natin, pag rule of unlike sign, subtract the numbers. So, 13 minus 4, 13 minus 4, that is equal to 9. Since ang malaking number ay 13, susunod yung sign ng 9 dun sa 13, which is negative. Next, tapos na tayo sa positive 4. Yung susunod doon ay negative 3. So, kailangan natin ibaba si negative 3. So, plus negative 3. Plus negative 3. After nun, i-add natin yung dalawang numbers. Bakit kailangan natin silang i-add? Kasi yung negative 9, ang 9 ay negative, ang 3 ay negative. Since pareho sila ng sign, rule of like sign, ipa-plus natin yung dalawang numbers. 9 plus 3 is 12. Since pareho silang negative, the answer is negative 12. So yung final answer natin, 4, negative 6, plus negative 7, plus 4, plus negative 3 is negative 12. Ganun nyo lang isosolve yung mga problems na merong mahaba or mararaming numbers. So, no need to be stressed. I hope nakatulong yung video na to para malaman nyo kung paano mag-add ng integers. Hanggang sa susunod na lesson natin, maraming salamat sa pakikinig.